Magandang araw. Nais kong ipaalala na dapat matuto sa Biblia upang huwag maging bulag sa katotohanan. May isang awitin si Rachel Alejandro na ang title ay Bulag sa Katotohanan na inailabas noong 1991. Ang awitin ay tungkol sa maaaring pagtataksil ng isang kasintahang lalaki. Sa awitin, maririnig mo ang liriko na ito. Kay rami ko nang naririnig, kay raming gumugulo sa aking isip, sabi nila ikaw raw ay may ibang mahal. Hindi na inalam ang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan. Ang pagtitiis ay mabuting katangian. Minsan kailangan natin ng magparaya upang mapanatili ang isang relasyon. Ngunit kung ang nakataya dito ay ang kapahamakan ng iyong kaluluwa, ipagpapawalang bahala mo lamang ba ang katotohanan at mananatili sa kamalian? Maging ang ating relasyon sa Diyos ay nangangailangan ng katapatan. Ang hindi pananatili sa mga aral ng Panginoong Jesucristo ay isang kataksilan. Marahil marami ka nang naririnig ng mga aral tungkol sa pananampalataya. At minsan na itatanong mo sa iyong sarili kung ikaw ba ay nasa tamang pananampalataya sa Diyos. Kung may pagkakataon naman na maunawaan mo ang katotohanan na ninanais ng Diyos na ating paniwalaan at lakaran bilang isang tunay na Kristiyano, bakit mo hahayaan na maging bulag sa katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan ayon sa 1:17 talata 17. Ito ay walang kamalian o kasinungalingan. Tiyak at maasahan, dinalisay na gaya ng isang pilak na sinubok sa hurno ng apoy ayon sa awit 12 talata 6. Nagbibigay ng liwanag sa ating lalakaran na gaya ng isang ilawan upang huwag kang mapahamak sa lugar na may kadiliman. Ayon sa awit bilang 105 talata 119. Ito ay nagbibigay ng kaaliwan at minsan matalim pa ito sa isang tabak na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ayon sa Hebreo bilang 4 talata 12. Ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway sa ikatututo na sa katwiran. Ayon sa 2 Timoteo bilang 3 talata 16. Ang damo ay matutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Isaiah bilang 40 talata 8. Kung ayaw mong maging bulag sa katotohanan, dapat kang matuto sa Biblia na siyang salita ng Diyos at makapagpapalaya sa iyo sa pagkaalipin sa kamalian. Hindi sapat ang ating sariling konsensya para maunawaan mo ang tama at mali. Ang sinseridad ng puso, kung ipamala sa maling paraan, ay hindi rin nakalulugod sa Diyos. Mas mainam ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sakripisyong may buong sinseridad ngunit sumasalungat o ipinagbabawal ng Diyos. Kung minamahal mo ang Diyos o nais mong magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya, kinakailangan mong alamin at lakaran ng tiyak na kasunduan o tipan ng Diyos sa tao ang Biblia. Sa bagong tipan ng Mateo bilang 15 talata 3 hanggang 6, maunawaan natin na mas mahalaga ang kautusan ng Diyos kaysa mga tradisyon na nilikha ng tao. Ang senaryo, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at mga Eskriba na nagsasabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay bago nagsisikain sila ng tinapay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang manungayo sa ama at sa ina ay mamamatay ng wasiyang walang pagsala. Dapat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin, ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama. Niwawalan niya ang kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kung mababasa mo rin ito sa Marcos bilang 7 talata 6 hanggang 13.
Maganda ang paghuhugas ng kamay bago kumain, hindi iyon ang tinututulan ng Panginoong Hesus. Kundi kapag ang tradisyon ng tao ay sumasalungat sa kautusan ng Diyos, gaya ng kautusan ng Diyos na igalang mo ang iyong ama at ina. Ang matatandang ama at ina ay wala nang kakayahang mamuhay sa kanilang sarili at kailangan silang suportahan ng mga anak. Ang tradisyon ng mga Pariseo ay makaiiwas ang mga anak sa hindi pagtupad ng kanilang obligasyon na suportahan ng kanilang mga ama at ina. Kung ang salapi ay inilaan na bilang kaloob sa templo or ban. Ang tradisyong ito ay nagiging daan upang huwag tulungan ng kanilang mga magulang. Mahalagang tuparin ang anumang pangako sa Diyos, ngunit huwag pabayaan ang obligasyon sa magulang. Mas mainam na huwag mangako sa Diyos o ipanumpa ang anuman, kundi ang pananalitang ay oo kung oo, hindi kung hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buwat sa masama, ayon sa Mateo bilang 5, talata 33 hanggang 37. May mga tradisyon na mula sa Diyos, ayon sa King James Version 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, na pinapayo ni Pablo na magsitibay ang mga Kristiyano at panghawakan ng mga aral na itinuturo ng mga apostol, maging sa pamamagitan ng kanilang mga salita o sulat. Pinag-iingat nila ang mga Kristiyano na huwag malinlang ng mga tradisyong mula sa tao at hindi sa Diyos. Ayon sa Kolosas bilang 2, talata 8, mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang ng sino man sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang panilinlang. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga alituntunin ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Ang tradisyon ay tumutukoy sa pagpapasa ng mga aral, alituntunin o ordinansa. Ito ay maaaring ipasa sa pamamagitan ng salita o sulat at nagiging kaugalian ng isang sekular o relihiyosong grupo. May mga tradisyon na hindi ayon sa Diyos at sumasalungat sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Sa mga ganitong gawi at pananampalataya, pinag-iingat tayo ng mga apostol. Tayo mga Kristiyano ay gaya ng isang gusali na itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Hesukristo ang Pangulong Bato at Panulo. Efeso bilang 2, talata 20 hanggang 21. Dapat nating ingatan na ang pananampalatayang iniwan sa atin ng Diyos sa sulat, ang Biblia, na siyang tiyak na kalooban at salita ng Diyos na dapat sundin. Mga kapwa ko Kristiyano, wala tayong kakapatan na salungatin ang mga aral ng Panginoong Hesukristo at magturo ng ibang mga aral na labag sa pundasyon ng ating pananampalataya, ang Biblia. Unawain natin ang paraan ng mga apostol sa pagsasaayos sa hindi magkakaunawaan sa mga aral ng Diyos sa Gawa 15. Ang senaryo, may ilan sa mga sekta ng Pariseo na naging hudyong Kristiyano na pilit na ipinangangaral sa mga hintil na Kristiyano na sinasabing maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kautusan ni Moses ay hindi kayo maliligtas. Ang pagtutuling ito na nais ng mga Hudyong Kristiyano ay upang ganapin ang buong kautusan ni Moses. Ang naging hatol ng mga apostol at patatanda sa iglesia ay huwag bigyan ng mabigat na pamatok ang mga hintil na nagsisibalik loob sa Diyos, na kahit sila hindi maaring makadala. Datapat maniwala na ang lahat ay nangaliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus gaya rin naman nila. Pinagaling ng Espiritu Santo at ng Iglesia sa Jerusalem na huwag atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na kinakailangan, na magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binikti at sa pakikiapid. Nung huwag kang makisama sa mga pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, maaari kang manood lamang dahil hindi ito maiiwasan, ngunit huwag kang makiparte sapagkat anong pagkakaisa ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Patungkol sa mga nakakain pagkain, ay mayroon tayong kalayaan na kumain o magpigil. Huwag nating hamakin ang iba kung sila ay kumakain o nagpipigil ayon sa Roma bilang 14, talata 2 hanggang 4. Sapagkat ang pagkain ay para lamang sa tiyan ayon sa 1 Korinto bilang 6, talata 13. At ang lahat ng mga bagay na nilinis ng Diyos ay malinis na, ayon sa Gawa bilang 10, talata 15, at 1 Timoteo bilang 4, talata 3 hanggang 5. Mapag-aaralan natin na
Ang iglesia sa Jerusalem, noong lumikha ng resolusyon sa mga problema sa aral at pananampalataya, ay nakadepende ayon sa testimonya ng mga apostol at gabay ng Espiritu Santo. Ang kakapatang ito sa kasalukuyan sa pagsasaayos ng anumang mga aral at pananampalataya sa iglesia ay nakakapat na gawin sa pamamagitan ng mga testimonya ng mga apostol na kinasihan ng Espiritu Santo na siyang tiyak na kasulatan ng Diyos na inihabilin sa atin. Ang Biblia, ang may huling otoridad sa pananampalataya at gawin ng Kristiyano. Huwag maging bulag sa katotohanan. Pakinggan mo ang sulat ni Apostol Pablo tungkol sa pagtalikod sa maling gawi ng pananampalataya ayon sa 2 Korinto bilang 6 talata 16. Anong pagkakaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat.